Meron po tayong dalawang video na mapapanood, dalawang content creator na nagdi-discuss po ng issue sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin at magbigay po kayo ng opinion sa comment section. Sabihin niyo po kung sino sa kanilang dalawa ang pinapanigan nyo or mas pinaniniwalaan nyo. So, disclaimer lang po muna, ang mga videos na ito hindi po akin. Nakita ko lamang po ito sa ibang platform at naisip ko na i-share sa inyo upang mapag-usapan natin. Dahil sa West Philippine Sea po, maraming content creator at mga influencer ang nagbibigay ng kanilang mga opinion, gumagawa ng content na meron po talagang malaking impluwensya sa ating mga Pilipino. Maaring negatibo at positibo. Again, hindi po akin mga video na ito. Sa kanila po ito, makikita nyo naman po sila yung aktual na nagsasalita at sila po ang may-ari ng video. Gusto lamang po natin bigyan ng reaksyon. Pakinggan po natin siya. Alam niyo, nakakatakot yung nangyayari sa West Philippine Sea, no, guys? What if nagalit na yung mga taga-China talaga, lalo na yung ministro nila? Dahil hindi pa nila nakukuha yung West Philippine Sea. Paano kung talagang last option na nila is pasabugin yung buong Pilipinas? Wala tayong magagawa. Malalim yung tulog natin sa madaling araw. Sa tingin nyo, makakailag tayo sa mga bomba nila? At hindi. Hindi talaga. Wala tayong magagawa. Patay talaga ang buong Pilipinas. Matatalino mga taga-China, sinasabi ko sa inyo. Guys, please spread this awareness, no? Share this video, no? Kasi, puro TikTok na lang tayo, eh. Puro, minsan, aminin ko naman yan, mahilig ako sa kalokohan, pero ngayon, talaga nung nalaman ko, hala, ganito na pala nangyayari sa Pilipinas? Diba? Isipin nyo na lang yun. What if, mangyaring iniisip ko, no fear, unlock, tulog ka, hindi mo alam, binobomba ka na. Ayun, napakinggan po natin yung unang video. Alam nyo mga kababayan, ito po yung hirap no? Although, karapatan naman po natin na mag-express ng ating opinion dahil meron po tayong kalayaang magsalita. Hanggang hindi po tayo gumagawa ng illegal or tinatapakan ng karapatan ng iba, malaya po tayong makakapag-express ng ating saloobin or opinion. Yun nga lang, kailangan kung tayo po ay mag-express ng opinion, sana knowledgeable at merong kaakibat na responsibilidad. Para po sa akin, yung sinabi niya, mukhang nagpo-promote po ng pagkatakot, yung warmongering and fearmongering. In my opinion, ay may temang pananakot, no? Yung po kasi naramdaman ko At yung po yung literal na narinig ko galing sa kanya. Ngayon, pakinggan po natin ang isang influencer or content creator na sa aking palagay ay taliwas po sa mga sinabi nitong naunang influencer. Ito na po siya. Hindi tayo gagarahin ng China. Stop creating public panic. Stop spreading false information because it's only making things worse. I'm gonna give you 3 reasons kung bakit hindi mag-uumpisa ng gera ang China towards the Philippines. First reason, because of mutually assured destruction or MAD. Second, because of economic losses. And third, because of their global reputation. First, MAD. What's MAD? MAD or mutually assured destruction is a military doctrine wherein if a country attacks, there should be an expectation of retaliation. Pag umatake ka, aatakihin ka pabalik. So you need to be ready with a mutually assured destruction. Anong pinakamagandang example nito? During the Cold War, United States and Russia had a nuclear race, wherein tuloy-tuloy silang nagpagandahan at nagpalakihan ng military equipments pero walang umatake. Because they both know that if they started or they initiated a war, magkakaroon ng retaliation. And they know the nuclear capacity of both countries. Bakit matatakot ang China sa mutually assured destruction? Hindi naman tayo parehas ng military resources. The thing in the international arena is, if you attack a country, you're also attacking their allies. Sino bang ally ng Philippines? We're allied with the United States, and I don't need to tell you kung anong military resources na meron ang US. Gaano tayo kasigurado na tutulungan tayo ng US? 1, nag-e-exist ang Mutual Defense Treaty, wherein compelled ang US to send military assistance sa Philippines in times of threat. But secondly, this won't be done out of pure benevolence. Best interest ng US to protect the Philippines because they have military bases here and we are located in a geopolitically advantageous area. But also, thirdly, in the global arena, reputation is everything. United States wants to brand themselves as a white savior, and if they abandon us, they would lose their moral high ground in the international arena. So, hindi nila tayo pwedeng abandonahin. Second reason, wars are very expensive. You'd have to spend so much on military resources
but also your industries will stagnate during a war. And even if you tell me that China has the resources or is currently a superpower, you need to know that China's economy is not at its peak right now. They're experiencing real estate crisis and they're experiencing some setbacks because of Xi Jinping's hunger for power. Hindi nila afford mag-war ngayon because their economy is not in its best state. Especially now that international communities were able to freeze Russia's assets as sanction for the Russia-Ukraine war, that is a great precedent to show China the power that the international community holds during conflicts like this. Third, as I mentioned earlier, in the global arena, reputation is everything. And while the United States is being branded as a white savior, China is being branded as a power-hungry evil superpower with human rights violations and a questionable government. So, this has hindered their economic growth and they're trying to repair their public image through global cooperation and global developments. This is why nilabas ng China yung 2049 goal nila to become a democratic, harmonious, and cooperative country. And if they start a war, this would undermine all their efforts to make their public image better. I'm not saying that US is the standard when it comes to moral high grounds. The difference is, regardless of the inhumane decisions that US does, they're able to defend their decisions and still brand themselves as a white savior compared to the outright human rights violations that China is doing. And China knows that the only way for them to come close or beat US as a global hegemony is if they also have the moral upper hand. Stop starting public panic. Hindi tayo gagarahin ng China. When fear starts, that's when reason and logic stops. And we can't make this decision based on irrational fear. Everyone needs to take a hard stance. Kailangan natin i-pressure ang gobyerno na protektahan ng sovereignty natin dahil kung hindi, this would serve as a dangerous precedent for China to think that they can take anything from us. Magtutuloy-tuloy na to kung hindi natin nalaban ang West Philippine Sea. Stop fear-mongering, fight for the West Philippine Sea. Ayon mga kababayan, narinig po natin yung sinabi ni ate. Para po sa akin ay mas kaaya-aya at mas magandang pakinggan yung sinabi niya patungkol po sa West Philippine Sea. Ako rin po ay naniniwala na hindi po magkakaroon ng gera dyan dahil kahit mismo pong China ay ayaw po ng gera, mapa cold or hot war man ito sa kahit anong bansa. At tama po si ate, may malaking epekto ito sa ekonomiya nila na matagal na nilang in-establish, no? Pinaghirapan nila para mapalago at yung kanilang bansa ay mapayaman. Hindi nila ito aaksayahin or hindi nila ito dudurugin para lamang makipaggera, no? Sabi nga ni ate, kapag ikaw ay umatake, panigurado aatakihin ka rin ng bansang ginegera mo. So parehong may epekto ito sa parehong bansa na mai-involve sa gera. So kung ako po ang tatanungin nyo, mas may laman or may mas kapaki-pakinabang tayong narinig dito sa sinabi ni ate. Doon po kasi dun sa nauna ay talaga namang parang nananakot lamang, no? At parang kumuda lamang nang wala namang magandang pinaghuhugutan or basihan, hindi po agad-agad magkakagera yan. Kaya sa mga influencers at mga content creator, maging responsable po kayo sa mga binibitawan yung salita or mga ginagawa yung content dahil maaaring nakaka-impluwensya kayo sa inyong mga followers sa maling paraan. So hindi agad-agad magkakagera yan. Okay lang naman na kumuda about politics, dahil may kalayaan po tayong magsalita, pero maging responsable at maging maingat dahil baka mamaya po ay nakaka-influence kayo ng mga tao, ng publiko sa maling paraan. Lalo-lalo na kung ang inyo pong mga sinasabi ay maaaring makasira sa diskarte or polisiya ng ating gobyerno at ng ating kasundaluhan. So maging responsable po, wag basta-basta kuda ng kuda. Pero yan po ang realidad ngayon. Meron pong dalawang uri ng Pilipino at dalawang uri ng mga influencers ngayon na nagsasalita o nagdi-discuss about West Philippine Sea. Yung isang uri ng influencer, kapag pinakinggan nyo ay maaari kayong matakot, or maaring kampihan nyo pa ang China at maaari kayong maging defeatist, At meron din mga influencers at mga content creators na nagsasalita para sabihin sa atin na hindi tayo dapat matakot ng ating karapatan, soberanya, teritoryo at EEZ ay dapat ipaglaban at nagsasabi ng totoo na may basihan at hindi po nagpapalaganap ng pagkatakot
or yung tinatawag na warmongering or fearmongering. Ano po? So, yan po yung dalawang uri ng influencers na narinig natin. So, kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanilang dalawa? Sino pang sinasang-ayunan nyo at sino sa tingin nyo ang nakakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino at nakakatulong sa ating pag-assert at paglaban para sa ating karapatan at teritoryo sa West Philippine Sea. Ilagay nyo lang sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat!